Ngayong gabi, susuko ka na ba sa pagsubok ng buhay? Tapos unti-unti naubos yung savings namin. May araw na meron, may araw na wala. Ay wala naman akong panggastos. Ay malaki naman talagang gagastos yan ito pag pinaopera. Huwag mag-give up. Alamin ang katugunan sa Restart para sa bagong simula. A special live telethon of the 700 Club Asia. Susunod na. Tapos ng ulan ay lilitaw ang baghari. Magpupuri kay Jesus palagi. Welcome back to Restart Para sa bagong simula. These past 4 days, nasaksihan natin kung paano mag-move ang Diyos sa buhay ng ating mga kababayan na naharap sa matinding pagsubok sa buhay. Pero natagpuan ang kanilang restart. Tama, Camila. We also witnessed the sacrifice and generosity of our supporters and friends who have given so much to the work of the Lord. Dahil dyan, mas marami pa tayong matutulungan mga kababayan nasa laylayan, most especially those who are looking for a brand new start. And so far, your giving has reached, 852,188. Patuloy natin i-spread ang bayanihan spirit. Scan the QR code on the screen to send your donation. Kasama natin to receive your calls and donations is actress Via Antonio, one of the cast members of our Holy Week special, Wanda's Wonderful World, starring Miss Connie Reyes. Kaway-kaway naman dyan, Via. And meanwhile, in our first story, a 62-year-old fisherman had a growing mole on his face for years. Natatakot na ang kaniyang mga anak at baka cancer ito. Pero hindi nila mapacheck up dahil walang pera. Ano kaya ang mangyayari kay Mang Joseph? Panoorin natin ang kanyang kwento. Calatrava, Romblon, isang maliit na bayan kung saan karamihan ay nabubuhay sa pangingisda. Kilala sa malinis nitong karagatan ang isla, ngunit hindi ligtas sa hamon ng kahirapan ang mga naninirahan dito. Kaya nang dumating ang mobile medical clinic ng Operation Blessing, ito'y naging kasagutan sa panalangin ng maraming residente. Isa na rito ang 62 anyos na mangingisdang si Joseph Falseso, biyudo at ama ng 3. Halos 50 taon na siyang nangingisda para sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang pagsusumikap, may matagal na siyang pasanin. Isang nunal na mula pagkabata ay palaki ng palaki. Mula pagkabata ko, maliit pa ito napapansin ko ito nung na ako, high school. Medyo pinpoint lang. Tapos nung malapit ako mag-graduate, medyo malaki-laki na siya. Tapos nung huli na, malaki na talaga. Minsan natutulog ako makati siya. Yung tulog ako, nakakamot ko siya. Tapos nadugo siya pagka umaga, may dugo na. Hanggang sa ngayon naglapad. Dahil sa takot at kakulangan sa pera, nagtiis na lang si Joseph sa loob ng maraming taon. Ay, hindi ko naman pinapansin yun dahil siyempre lang naman, balat lang naman kasi ang alam ko ng nanay. Nung huli na yun, nag-alala na ako na yung malaki ng may mga anak na ako. Ay wala naman akong panggastos. Ay malaki naman talagang gagastos yan ito pag pinaopera. Nang dumating ang mobile medical clinic ng Operation Blessing sa Calatrava, hindi na nagdalawang isip si Joseph na humingi ng tulong. Pagdating ko kanina dito, naggaling ako ng bahay, sabi ko sana matanggal na ito. Sadya ko talaga nagpunta dito na talagang kahit anong mangyari, talagang kalooban ng Lord na gano'n na. Yung kung napupunta kasi dito, kulang yung kagamitan. Ay ngayon kumpleto, kaya ganyan, natanggal. Kaya pasalamat talaga ako sa Diyos. Sa tulong ng Operation Blessing, natupad na ang matagal na inaasam na operasyon ni Joseph at nakuha niya ito ng libre. Salamat ako kay Doc Noy dahil sa kanyang presensya na siya ang ginamit ng Diyos para tanggalin sa akin yung nunal ko na lumalapad. Nagpapasalamat ako sa Operation Blessings dahil kung wala yung kanilang dito, presensya, hindi rin matanggal yung aking problema sa nunal. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil dumating kayo dito. Wow, imagine he carried that for so many years.
Tapos in just one day, natanggal. Sinabi niya Praise siguro, God. at last, salamat sa Diyos. Alam mo, nakakatuwang makita ang mga ngiti ni Mang Joseph, lalo na't naging parte tayo sa pagtulong sa kanyang paggaling. But aside from the joy of being able to help, giving also teaches us to be more dependent on God. Yes, kasi giving is sacrificial. Lalo na kung ikaw din ay may pangangailangan and you decided to give in obedience to God. It teaches us to trust in God and His ability to provide for us. We can clearly see how God moved in the Bible when Abraham obeyed Him even when asked to sacrifice his own son. This was the promise of God as a response to Abraham's obedience. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, and through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. So believe that God will take care of us and our needs because He is trustworthy. Yes, we thank you, our faithful supporters, for obeying God and giving to His work in CBN Asia. Most especially sa mga mahihirap na kabataang nangangailangan ng tulong upang makapag-aral. At dahil sa inyong tulong, the next generation is being equipped and given hope for a brighter future through the Operation Blessing Back to School program na susuportahan natin ang pag-aaral nila by providing their basic school needs and tuition fees. Recently, 10 Operation Blessing Back to School beneficiaries graduated from college. 2 are from Norzagaray, Bulacan, 1 from Nueva Ecija, 3 from Oras, Eastern Samar, 2 from Quezon City, 2 from Davao del Sur, and another one from Pontevedra, Capiz. Wow, congratulations. And because of their education, they have more opportunities given them, more chances of helping their families have a better quality of life. These graduates will also become the next leaders and professionals who will serve the community and pay forward the favor and kindness they receive to other less fortunate youth. Yes, your generosity brings hope. It transforms lives and draws people closer to God. Partner with CBN Asia today. You may call 873-70700 to give. To donate, you may also scan the CBN Asia QR code flashed on your screen. Use it for bank transfer, credit card, and e-wallet transactions. Or you can chat with us on the 700 Club Facebook Messenger. Ayan, and you can also donate through 7-Eleven and ML Cuarta Padala. And to all our faithful partners and supporters, we have these gifts exclusively for you. Let's watch. Ikaw ba'y nakagapos sa pait ng nakaraan? The miracle you're waiting for might be waiting on your first step of faith. Pakinggan ang 7 steps to restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Become a CBN Asia partner today. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang pagdagsa ng ating mga donations. At kasama natin to read your pledges is actress Via Antonio. Hi, Via! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning na pala. So, Via, you were part of our Holy Week special, Wanda's Wonderful World, as Yaya Bonnie, no? What made you decide to join the cast? Oh, anything na makakasama po at makakatrabaho ang CBN Asia. Actually, it was my very first time to meet everybody and I felt like so blessed. Sabi ko, pwede pala yun, no? Pwede kang umarte while doing your craft because yes. I am an actress po sa TV. And then sabi ko, you're doing something for the ministry and, you know, as an instrument and a vessel for gospel. Yes. So, it's really, really nice to meet everybody, Sir Iko, and yeah, ever since 2018 po, kapag talagang when I receive a call from them, like Superbook hosting or any Tanglaw devotionals,
talagang I immediately say yes to Yes. any CBN Asia Yeah, ministry. we are so blessed by your availability and your heart, no? Alam nyo ba na nanalo ng 3 awards ang Wanda's Wonderful World sa Great Lakes Christian Film Festival in New York noong 2019? Yes, this year naman, Arta Nicola special entitled Preso, which featured the story of former drug user Wendell Tolibas, reached 3 million viewers nationwide. Mas marami ang nakakakilala sa Panginoon at nagkaroon ng restart sa buhay. Dahil yan sa iyong walang sawang donasyon at suporta, which enables us to make these inspiring telemovies. So, Via, basahin naman natin ang mga nag-pledge ng kanilang donations. Yes, nais po naming pasalamatan si Miss Carol from Bulacan na nagbigay ng 500 pesos. Iggy from Caloocan City, 700 pesos. Gabriel from Tarlac, 20,000 pesos. Teofila from Malaybalay City, 1,000 pesos. Noel from Malaybalay City, 1,000 pesos. And from Germany, somebody pledged. Watching, yeah, okay. Yes. And we'd also like to thank Camille from Bacoor City, 9,500 pesos na she pledged. Manuelito from Quezon City, 1,100. Celine from Las Piñas City, 500. Ryan from Tondo, Manila, 100. Wow, thank you so much for your generous hearts. Meanwhile, we would like to acknowledge our online viewers watching us from, anong country natin? Yes, from Germany. Yes. Ayun Hello. pala. Thank you for watching. And thank you so much for joining us, Via. It's always a pleasure that you're It's so here. nice to be here po. If you're watching abroad, pwede kayong magpadala ng iyong donasyon sa pamamagitan ng iRemitX. At ngayon, ang ating sama-samang tulong ay umabot na sa 854,788. Ayan. To send your donation, scan the CBN Asia's GCash QR code using the GCash app's built-in scanner. And then send the receipt or proof of donation to CBN Asia's Facebook Messenger. So keep on giving so we can help more and bless more. Dahil din sa iyong walang sawang pagtulong, maihatid natin ang libreng medical services sa mga lugar kung saan ito mas kinakailangan. Panoorin natin ang kwentong ito. Nagtungo ang Operation Blessing sa Barangay San Isidro, bayan ng Luciana sa Laguna upang maghatid ng serbisyong medikal sa mga residente doon. Batid ni Kapitana Zenaida Apaya ang pangangailangan ng kanyang mga kabarangay, kaya laking pasasalamat niya sa pagdating ng Operation Blessing Mobile Clinic. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at dito po ginanap ang medical mission para makatulong po sa aking mga kabarangay dito sa San Isidro. Ako isa din po sa nagpunta dito para magpa-check up sa mata po. Malaking pagpapala ang mga serbisyong natanggap nila tulad ng libreng check-up, bunot ng ngipin, libreng tuli, bagong salamin sa mata, mga gamot at vitamins, at echocardiogram. Mahigit 200 katao ang nakatanggap ng serbisyong medikal ng Operation Blessing Mobile Clinic. Malaki pong bagay ang ECG kasi nalaman po namin kung kami meron sa puso. Ay sa awa po ng Panginoon ay normal. Tsaka po mga gamot, maraming salamat po. Salamat po sa Operation Blessing at check-up at mga gamot na ipinagkaloob po nila sa amin. Pinagpapasalamat ko ang salamang natanggap ko para mabasa ko ang Biblia na malinaw at sa mga vitamins na magdadagdag ng panibagong kalakasan sa pangalan ni Jesus. Higit sa lahat, nagpasalamat ang mga beneficiaries nang ipanalangin sila na nakapagbigay ng panibagong pag-asa sa kanila. Maraming salamat po sa inyo at malaking bagay po ito sa amin gaya naming mahihirap. Maraming po salamat sa Operation Blessing sa medical mission. Salamat din sa Operation Blessing na hindi lamang sa Luciana nakakarating, kundi sa buong Pilipinas, daman-daman ng bayan ng Luciana ang inyong mga pagpapala sa pangalan ni Jesus. You know, Peter, whenever I attend, those OB missions in different places,
nakakatuwa talaga how grateful the people are. Super nakakatuwa. Talagang overflowing ang kanilang gratitude. And no matter how tired you are, no matter how much you're perspiring, the moment you see their joy in their faces, para bang, thank you, Lord. Thank you, Lord. What a blessing to be here, you know, to touch their lives. Alam niyo po, Zenaida saw the medical needs of her barangay, but did not have the means to address them. It's through your donations that Operation Blessing can send out our medical mobile clinic to provide quality health care to the far-flung communities like San Isidro. Our mobile clinic is fully equipped with the medical facilities and supplies needed to care for our kababayans. Tama yan, Peter, no? Dahil sa iyong mga donasyon, handa tayo sa anumang sakuna sa pamamagitan ng One Step Ahead program. Sa panahon ng kalamidad, natural man o gawa ng tao, mahalaga ang bawat segundo. Tinitiyak ng programang ito na mabilis nating maibigay ang pagkain, malinis na tubig, hygiene kits, at mga gamit para sa mga bagong simula ng mga naapektuhan. So if you want to give and be a channel of God's blessings, here is a promise just for you. Proverbs 22 verse 9 says, "The generous will themselves be blessed, for they shall share their food with the poor." Yes! Gusto mo bang maging instrumento ng bagong simula para sa ating mga kababayan na nangangailangan? Maging bahagi ng gawain ng Diyos. Mag-donate na ngayon, iscan lang ang QR code sa screen. Maging biyaya at pag-asa sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Here's how. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. Nung early days nung high school ko, natakot ako na magkaroon ng family, di ba? Kasi syempre traumatic experience. Ang traumang tinutukoy ni Precious ay nagmula sa maaga niyang pagiging ulila sa ina. Dahil sa biglaang pagpanaw nito dulot ng cancer. Maging ang ama ni Precious ay hindi nakapaghanda sa solong pagharap niya bilang padre de pamilya sa kanilang 3 magkakapatid. Tapos unti-unti naubos yung savings namin. May araw na meron, may araw na wala. Sa maagang pagharap niya sa pagsubok ng buhay, pakiramdam ni Precious ay naglalakad siya sa isang madilim at makipot na daan. Ngunit sa gitna nito, nakatanglaw siya ng liwanag. Yung best friend ko by then, nagpasama siya sa akin sa church niya. Doon tumugtog yung, "Lord, I offer my life to you." Hinilabutan ako, umiyak ako. Alam ko na si Lord yun. Bagamat nakakadalo naman siya sa simbahan, alam niyang may kulang sa kanyang paglago sa kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kakulangang nadarama ni Precious, patuloy naman ang pagsilay ng liwanag sa kanyang buhay. Kilala ko lang siya bilang si Kevin, the funny guy. Nagkaroon kami ng chance na mag-work together on a project. Naging close kami. I can be whoever I want. He will still take me as I am. Nang dahil sa pandemya, napagdesisyon na ni Precious at Kevin na magsama na sa iisang bahay. Yung emotional burdens ko, somehow, malaking factor sila kung bakit nag-push kami din to live together. I wanted to start all over again, even though I know that it's wrong. We love each other.
That's true, but that doesn't make it right. I know na I'm bending my values. Hindi namin matuloy yung kasal. Gusto naman namin, pero lagi may problema. Makalipas ang halos isang dekada ng kanilang relasyon, hindi naalis ang munting daing ng kanyang puso. At ang bagay na ito ay sinagot ng Diyos na magpadala siya ng bagong kaibigan na nag-imbita sa kanyang dumalo sa isang online care group. During the care group, doon ko unang na-encounter yung Tanglaw devotional app. And one topic, talagang nag-stay siya sa akin. Iniyakan ko siya. February 14, 2025. Ang topic nun, basta mahal kita. Ang part na hindi ko talaga siya makalimutan is yung Isaiah 1:18. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Bakit siya nag-struck sa akin? Kasi nga, we were living together without sanctity of marriage. Alam kong mali, deep inside mali. Makasalanan ako, Lord. Nag-struck siya sa akin kasi, tatanggapin ka ni Lord. Matapos muling lumapit ni Precious sa Panginoon, nakita niya ang katapatan nito sa kanyang buhay. Mahal, loves, Babang. So many names through the years, but today, I will call you my husband. My home, my constant, my answered prayer. Alam mo, sobrang magical nung in 1 month na pagdesisyon na namin ikasal. 9 years halos kami. Hindi namin matuloy yung kasal. Binigay ni Lord. Like, nagka-provisions kami. After all these years, isang step lang pala yung kulang. Tinaas ko lang. Binigay agad ni Lord. Kasabay ng kanilang kasal ay ang pagbuhos ng pagpapala sa kanilang buhay. Sa wakas ay naipagkaloob na rin sa kanila ang bagong bahay na inaasam-asam. Nag-uumapaw ang saya at pagkamangha ni Precious sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Bagay na nais niyang ibahagi sa ibang taong nais ding muling magsimula na gaya niya. Na baka nandun siya sa same situation ko. Before, meron kang pupuntahan, i-guide ka ni Lord doon. Magpapadala siya ng mga taong tutulong sa'yo na magiging way para makilala mo siya. Para malaman mo na hindi ka nag-iisa. Precious allowed the Word of God to change her heart. So immediately she knew she had to make right before God's eyes their relationship. My dear friend, the Word of God has the power to transform your life, your heart, your perspective, and your future. The Bible says that the Word of God is alive and active. It judges the thoughts and attitudes of our heart. That's found in Hebrews 4. When you open your heart to God's Word, it is like light breaking through the darkest night. It heals what is broken, gives hope where there's despair, and reveals God's amazing love for you. No matter what your past looks like, God's Word promises that He can make all things new. And today, right here, right now, He's reaching out to you, not to condemn you, but to invite you into a new life filled with His peace, joy, and purpose. If you want to receive Christ as your Lord and Savior, manalangin po tayo. Just say, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon, just as I am. Inaamin kong ako'y nagkasala at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong kamatayan sa krus para sa aking mga kasalanan at sa muling pagkabuhay upang bigyan ako ng pagkakataon na mag-restart. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso at iniimbitahan ka, patawarin mo ako, baguhin mo ako, at ikaw ang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, susunod ako sa iyo at mamumuhay ayon sa iyong salita. Salamat sa bagong buhay na ibinigay mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Heavenly Father,
I also pray for all those that are watching right now, all those that are facing different types of trials and struggles and challenges, those that are anxious. I speak the very peace of God in their situation and in their lives, that your peace will rule and reign and garrison their hearts and minds. Lord, secure them with your love, even so now, in the name of Jesus. And I speak your healing unto those that are sick in their bodies, those that are facing a medical emergency. Lord, I pray in Jesus' name that you will break through with your healing touch upon their lives and upon their bodies. Whatever it is you're facing, I declare in the name of Jesus, be healed. Receive your healing, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. If you prayed with me that prayer, please call the number on your screen or text us. Now, here's Camila. Kung taus-puso kayong sumabay sa panalangin ni Peter at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, this is your restart in life. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong mahalagang desisyon na ginawa. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook or YouTube live streaming, comment yes, tinanggap ko si Jesus. At kung gusto mo naman sumali sa aming online Bible study group, comment BSG. God bless you on your new journey with Jesus. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPIE Donate, United Neon, Nixis, Barbara's Heritage Restaurant. If you are looking for hope, Jesus is our hope. If you're yearning for peace, Jesus is our peace. Kaya huwag ka nang maghanap ng ibang masasandalan. Siya lamang ang katugunan sa iyong pagsubok at problema sa buhay. Magtiwala ka lang kay Panginoong Jesus, sabi sa Isaiah 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Magtiwala, mananampalataya, at sumunod lamang sa Panginoong Jesus. Samantala, ito pa ang mga nagbigay ng kanilang mga donasyon. We'd like to thank... Ayan. Naku, Ito, sa akin. may Facebook stars kay Gags, 100 stars. To Top 74 stars. Ayan. Ayan. Thank you, Ken. He pledged 500. Ben, 1,500. Rosario, 2,000. Burbia from Canada, 2,841 monthly. And Laureline, 500. Ayan. And so far, your giving has reached 908,581. Keep giving, keep calling. Kahit tapos na ang ating programa, our 24/7 Prayer Center representatives are ready to receive all your calls, messages, and your donations. Magpalakasan muli tayo bukas sa pagpapatuloy ng Restart! Para sa bagong simula. God bless you. Keep calling. God bless you. Keep calling. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. Pagtungtong ni Ana ng second-year college sa kursong Business Management, nanganib siyang matigil sa pag-aaral dahil hindi na ito kayang sustentuhan ng pamilya. Parang lagi kong iniisip na ang Diyos ay may gagamitin na tao para makapag-aral ako. Sana ako din, sana maging maayos rin yung buhay ko. Kasi that time, parang gulo-gulo ng buhay ko. Sa gitna ng kanyang matinding pinagdaraanan, nakapanood si Edeline ng programang The 700 Club Asia sa telebisyon. Chinek ko yung bank account ko. Pag-check ko, hala Lord! I received literally 100-fold of that.
So 100 times of what I gave. Manghang-mangha ako. May himala ring naghihintay sa'yo dito sa Restart para sa bagong simula. Tapos ng ulan ay